hindi defensive dyan. Hindi, tsaka ito na. Oo. Andiyan na ba si attorney? Okay, ito na. Pag-usapan na po natin to si Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson po ng impeachment court. Go, Cha. Good morning, attorney. Good morning, Sir Ted, at saka DJ Chacha sa inyong mga manonood. Magandang umaga po. Yes, sige, siguro, attorney, simulan muna natin dito sa pinanggalingan din namin na diskusyon ni Manong Ted kanina. Meron pong dalawang bangko na nanghingi ng 10 banking days, 10 banking days, para po makumpleto yung financial records na hinihingi po ng impeachment court. Una muna, ano po yung naging dahilan nila? At kung sakali man na hindi po sila makakomply, ano po ang posibleng mangyari? So they tried to comply, no, DJ Chacha, nung July 30, but during the presentation at saka nung pagbibigay na ng mga dokumento, they manifested to the clerk of court na kulang pa yung mga dokumento na kanilang ipapasa nung araw na yun dahil na rin sa hindi daw nila natapos yung pagre-retrieve ng mga dokumento na yun because on two corporations yata, because as you know, medyo mahaba-haba yung timeline nung mga dokumento na hinihingi since 2007. So kailangan nilang mag-backtrack daw and to just have time to retrieve those documents and then to copy those documents. So yun lang naman yun, no? Very justifiable naman yung reason na yun. Hindi naman nila sinabing hindi sila magko-comply. So humingi lang sila because hindi nila natapos yung pag-reproduce at pag-retrieve ng documents na yun. Oo. This mean po na dito po sa dalawang bangko na ito, mas marami? Kasi dalawang korporasyon po yung sinabi nyo. Compared dun sa other banks, mas matindi yung mga documents na hawak with these two banks? Well, not necessarily. We cannot come up with that kind of conclusion. Pwedeng logistical problem lang nangyari sa kanila. Kaya hindi naman dahil mas marami yon, mas nahirapan sila. No? Baka yung internal processes nila for clearing, medyo siguro hindi rin nila kagad na proseso yung mga ano na yon. Or siguro rin, maraming mga ano kasi, no? Maraming pwedeng possibility nun. Or pwede rin namang yung accounts na yun na nasa kanila dormant na before or matagal na. So those are just a few of the possible reasons kung bakit hindi nila natapos yon. However, ang sinasabi lang nila talaga, they lack time to retrieve those documents. Oo, to produce. So kung 10 banking days po ang binigay, kailan po nila isusumiti ito sa impeachment court? So 13 ang pumapalo yung araw na yun, no? August 13 na sinaad doon sa resolution kahapon ni presiding officer. Okay. And then, sir, sabi po ng prosecution kanina na hindi pa muna ibibigay, no, sa ngayon sa defense at prosecution yung mga dokumentong na isumiti na ng mga bangko. Hahawakan muna po ng impeachment court. Pati po yung mga darating muna, ganun po yun. Ano ho ba ang doon? Ano ho ba ang panuntunan doon? Bakit hindi agad ibinibigay po sa magkabilang panig para agad na po mapag-aralan yung mga dokumento? Meron ho bang pagsala na gagawin po ang impeachment court? Wala naman po. Tinatapos lang din po ng clerk of court yung thousands of documents na inventory nila. Siyempre po, nagkaroon po ng transfer of custody mula doon sa ating mga subpoenaed entities at agencies. At hinahawakan po nila ngayon yon. So kailangan po nilang i-document isa-isa po yon. So medyo logistical ano lang naman po yan ng ating clerk of court. At saka Manong Ted, no, isipin po natin na wala rin namang urgency na kinakaharap po para matingnan yung mga dokumento na yun because those documents are relative to the proving the article 2 po ng ating articles of impeachment, which is in the end of the presentation of the articles of the House Prosecution Panel. So 31 days po ang nakalaan para dito sa Article 1, 8 days po ang nakalaan para sa susunod na artikulo na Article 3, and then yung 12 days po para naman po doon sa last article na Article 2. So medyo they have more than a month pa po, no? Kung araw-araw natin tong maghihiring tayo, medyo
almost 40 days pa po yung pag-uumpisa ng presentasyon ng Article 2. So they have more than enough time po. So siguro po by next week po, pag nakakomply na rin yung bangko, both parties will be given copies already of those documents. And besides, nung July 30 po, present din naman po yung House Prosecution Panel at saka yung Respondents Council when the documents were turned over to the Clerk of Court. Okay, magkakaroon po ng pre-trial muli na kumbaga na meeting itong dalawang panig po para doon sa mga dokumentong ito para mas mabilis na po at hindi na po ito iisa-isahin pa sa court. In a way po, yes, pre-marking po, and also siguro po katulad nung nakita natin kahapon, no, as they sift through these documents, yung mga gagamitin na dokumento ng prosecution po, ng House Prosecution Panel, pwede po sila mag-propose ng stipulations on those documents para po doon naman yung Respondents Council makapag-stipulate doon para yung authenticity at saka yung existence po ng dokumento na yun hindi na po kailangan patunayan sa harap po ng korte. So yung nilalaman na lamang po ng dokumento yung kailangan patunayan doon sa korte po para po mapadali yung proceedings katulad kahapon. Opo, yung pong mga binanggit nyo kanina ng mga number of days, yung po ay lamang sa prosecution, di po ba? Tama po kayo. So bago po mag-umpisa yung Respondents Council, kailangan tapusin po muna yung pagpapresenta ng lahat po ng articles ng prosecution po. So doon po sa defense, again, can you educate us? Ilang araw ang hinihingi po ng defense to present their side on each article? Parang lumalabas po, parang 60 days po ang hinihingi nila. Total na po ito, four articles. Opo. 60 Opo. days ng Monday to Wednesday lamang na hearing. Tama po kayo. 60 hearing days po ito. Kumbaga, aabutin na po ng December nga. At sa plotting po ng ating impeachment court, kung kasama po yun, pati yung mga holidays, etc. po, lalabas po mga February, mga first week of February po, yung ika-90th, yung pagtatapos po nung 90 days po, nung hinihingi ng both prosecution tsaka na defense. February of 2027. Tama po. Wow. Attorney, diyan po sa timeline na iyan, ngayon po ba napag-uusapan na po ba ito ng court? I mean, para mas bumilis pa po ito? Isa po yan sa konsiderasyon at factor po. Kaya maalala niyo po last week nag-propose po ang ating presiding officer Escudero at saka si Senate President Gatchalian na yung both parties po para yung pagpepresenta po ng mga kaso nila nung side po nila magkaroon ng alternating po, no. Yun yung sana pag-agrihan ng both parties, pero hindi po nangyari yon. So isa po yung timeline na po natin na tinitingnan na yan, kaya gusto po sanang mapadali rin ng presiding officer tsaka ni Senate President kasi po kakain po talaga sa legislative duties po ng Senado. So kung meron pong mga chance po na makapag-stipulation of facts na po doon sa mga at least existence at saka authenticity ng document, yun po yung ina-advocate naman po ng ating presiding officer and both parties din po. Okay, sige po. So attorney, kami po muli gagambala po sa inyo para lang ho natin makuha po itong gantong mga development po sa kaalaman ng ating publiko. Attorney Reggie, muli po mabuhay. Salamat po na marami. Maraming salamat rin po sa inyo. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.